Today, mga sangkay, pag-uusapan po natin itong napakalaking sikreto ni former President Rodrigo Duterte at Amy Marcos. Yo guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Mga kababayan, mga solid sangkay, I hope that every one of you guys ay okay lamang po dyan, safe, at nakapag-kape-kape na o nakakain na. Ngayon mga sangkay, eto nga po, mayroon pong malaking sikreto. Itong si Amy Marcos at si PRRD. At itong malaking sikreto mga sangkay, talagang namang marami po magugulat dito. Alright? Pag-usapan po natin yan. But bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers na po tayo. 1.46 at malapit na po tayo makarating sa 1.5 million. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe. Ngayon din po, makikita po sa babayan, click the subscribe button, then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mabuhay po kayong lahat. At mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? Ngayon, mga sangkay, eto. Pag-usapan po natin itong malaking revelasyon. Sekreto ni Amy Marcos at former President Rodrigo Duterte. O, panoorin po natin mga sangkay. Kasi, nagiging usap-usapan, di ba? Parang sabi nila, bakit ganun si Amy Marcos, dikit na dikit kay PRRD? At bakit din ganun si PRRD kay Amy Marcos? Ngayon mga sangkay, eto, para mas malinaw ang lahat, ito po yung pinagseselosan ng isa pong dating tagapagsalita ni Duterte. Na ngayon mga sangkay, nalaos na lamang at ngayon panay papansin na lamang po sa media yung mga taga-sulsol ni PRRD. Ito, panoorin po natin. Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Wala siyang utang na loob kahit kanino except sa 3 o 4 na tao. So, sino yan? Kahit sino po yan? Jaime, Amy. Ulitin natin. Kanino siya may utang na loob? Kay Amy Marcos. wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Kahit sino po yan? Jaime, So, isa po yan sa malaking sekreto mga sangkay na hindi po alam ng marami. Alam niyo kung bakit? Mamaya, ikikwento din po natin at malalaman din po natin ngayon mga sangkay. Bakit ako nanalo? Heard Ito na. about Amy Marcos? No problem. Because I know Amy. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortobando. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Yun yung malaking sekreto mga sangkay. Alam niyo bakit pinagmamalaki po ni former President Rodrigo Duterte si Amy Marcos? Kasi ito po yung number 1 supporter niya. Nung time mga sangkay na tumatakbo pa lamang po siyang presidente. Actually, sabi po ni Amy Marcos, hindi pa po tumatakbong presidente. Si PRRD nandyan na daw po siya, mga sangkay. So, itong dalawang to ay talagang super duper close. Kaya nga po, tingnan nyo si Panelo, di ba? Panay yung bunganga kay Amy Marcos. Bakit? Alam nyo na kung bakit. Ang tanong dyan, nagseselos ba siya? Kasi itong dalawang to ay talagang mula noon, sino ba yung nababanggit ni PRRD ng paulit-ulit? Si Amy Marcos. Kasi malaki ang naitulong ni Amy Marcos sa kampanya ni PRRD noon. Bukas loob po yun. Bukal sa loob na tinulungan ni Amy Marcos si PRRD. Sabi niya, inutang daw niya. And si Amy supported me. At saka, very mabait kay PRD. Kita nyo yun? Si Amy supported me. Sinuportahan ako ni Amy Marcos. Yung iba dyan, mga sangkay, ano lang naman eh. Mga taga-yo-yo lang po ni PRRD. Pero itong si Amy Marcos, solid po talaga ito. Kaya, sabi ko nga, mga sangkay sa inyo, at some point, naiintindihan ko yung ni Amy Marcos ngayon, stand. Pero, syempre, kahit anong sabihin din po natin, ang kapatid ay kapatid eh. Dapat mas mangingibabaw yung
yung dugo nyong magkakapamilya eh. Pero eto na nga mga sangkay, si Amy Marcos ay talagang tumatayo po ngayon. Hanggang ngayon hanggang ngayon kay PRRD. Hindi niya kinakalaban si PBBM. Pero syempre yung iba na may misunderstood po yan, kala po nila nilalabanan si PBBM. But no guys, tingin ko hindi. Gusto lang ni Amy Marcos protektahan yung taong sinuportahan niya po nung una. Ito po yung malaking sekreto. Alam niyo, maiinis dito lalo yung mga DDS na talagang taga-yoyo lang po kay PRRD. Maiinis sila. Bakit? Ganun po. Anong magagawa natin? Si Amy Marcos, close nga. Matibay nga yung suporta niya kay former President Rodrigo Duterte. Biruin niyo, nung 2016, pumunta si PRRD doon sa Malacanang North. Doon po sa Ilocos. Kasi may Malacanang po doon eh. Ngayon, humingi si PRRD ng tulong sa lahat ng mga loyalista. At si Amy Marcos, ang lakas po ng hatak niyan. Napanood nyo ba yung Made in Malacanang? Ganun yung impluensya ni Amy Marcos. Kaya noon mga sangkay, grabe yun. Halos lahat po ng mga loyalista. Kahit po may kapartner noon si PBBM na si former senator o late senator Miriam, si PRRD po talaga yung binoto mga sangkay. No? Kasi may karamdaman na po nun si Miriam. Pero kung wala, naku, matinding laban yun. Hindi, talagang admin kami, solid. Ako pa, October 2015. October 2015 pa lang, mga sangkay. Andyan na ako, hindi pa nga nagpapala si Presidente, no? Di ba? Hindi pa nagpa-file si Presidente Duterte. Tapos pinagsasabihan kami lahat ng mga baliw kami, hindi ko daw kandidato, hindi na kami na... Ako parang classmate ko sa Congress, kaya tayo ko siya. Kita niyo mga sangkay, classmate daw po niya sa Congress. Si Duterte, kaya type daw po niya. Hindi yung type na parang baka mamaya iba yung isipin niyo. Just yung marimar. Type niya yung way of leadership siguro, mga ganon. Malaking bagay talaga si Presidente Duterte. At palagay ko, a big part of the newfound popularity of my family derives from him. Para ma-achieve yung 31 million dahil sa Duterte, dahil kay meeting. Ako, tinutuloy ko upang maloob yun, kahit pa paano. Kaya, nagtataka ako bakit sinasabi na wala nang pakialaman ng Duterte. Duterte family can count on us. Ayan, mga sangkay, Ganyan po yan si Amy Marcos. Kasolid. Actually, kung pag pinag-usapan po yung utang na loob, parehas mga sangkay. Kasi si PRRD, isa sa utang na loob niya kay Amy Marcos, mga sangkay, yung boto ng mga loyalista noong 2016. Bukod doon, yung financial na support. Kasi di ba nga sabi po sa unang part ni PRRD, isa sa tumulong sa kanya nung pagdating po sa pangangampanya, syempre kailangan ng financial support. Si Amy Marcos. So, isa rin naman na nagawa ni PRRD mga sangkay yung pagpapalibing kay former President Apo Lakay, si Ferdinand E. Marcos, ang pinakamagaling na naging Pangulo at pinakamatalino na naging Pangulo sa Pilipinas. No, mga sangkay? Ngayon, ganyan po yung istorya nila. Kumbaga, both of them, mga sangkay, meron po talagang closer relationship. Kaya nga si Inday Sara, di ba, hindi niya mabanatan si Amy Marcos, si BBM lang. Si PBBM lang. Kasi si Amy Marcos, kilala po ni Inday Sara talaga sa dalawang to Si PBBM at former President Rodrigo Duterte ay matalik na magkaibigan, mga sangkay. Nasira lamang po dahil sa mga sulsol. No? May iba, sa side ni BBM, sinasabi nasira dahil kay Martin Romualdez. Sa side naman po ni PRRD, sinasabi nasira yung relationship ng dalawa dahil po sa mga sulsol. Kasi alam niyo mga sangkay ako since inamin naman din po ni Robin Padilla, no, na si Duterte talaga yung pinaka nagdadala ng tao sa kanilang pangangampanya. Alam niyo, deserve po talaga ni Tatay Digong na makapagpahinga na po sa politics. Pero anong ginawa ng PDP? Hinahatak po nila ng hinahatak si PRRD. Bakit? Kasi lubog po sila kapag wala po si Tatay Digong. Lubog po sila Lubog na lubog. Talagang
walang papansin sa kanilang tao. Mayroon mang kaunti lang. So, kinailangan po nila ang presensya ni PRRD. Kaya nga lang mga sangkay, sinulsulan ng sinulsulan, binanat-banatan si PBBM until na si PBBM, siguro na puno ng mga sangkay, pinabayaan po ang kanyang kaibigan sa kamay nila Trillanes, sa kamay ng Interpol. So, yun po ang nangyari mga sangkay. Well, nangyari na po ang nangyari. Ang utang ng loob ni kanino, except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Jaime. Okay, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa malaking sikreto ni PRRD at Amy Marcos? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Magaganda po yung topic natin dito patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related sa Bible prophecy. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.